Gonzales, lalo ang mga na nasa Bisayaan, Panginoon, bahagi ng Mindanao, O Diyos. Ang iyong pong patuloy ng pag-iingat ay maranasan ng bawat isa. Lord God, walang anumang maging casualties, Panginoon, sa pagdaan itong bagyong ito. At patuloy namin dalangin that you are in full control, Lord God, of the weather, of the situation, Lord God. At ang covering ng iyong pong makapangyarihang kamay, the blood of Jesus, the Holy Spirit, Lord God, and let your angels surround your people, Lord God. Upang hindi makapanay, O Diyos, ang gawa ng kaaway sa iyong mga anak, palaya din namin, Panginoon, O Diyos, na pinakikilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, at the Spirit of the living God. Lord God, touch each and every hearts, Lord. Sa umagang ito, tago mo kami sa iyong likuran, palagi ikaw makita sa aming mga buhay, Lord God, sa mga lugar na sinasampa ka, Panginoon, kasabay po namin, ang Diyos, tanggapin po ang mga pagsamba ng iyong mga anak, samahan mo po kami, at buksan mo ang aming pangunawa, Lord God, mula sa iyong mga salita, maging kalakasan namin ito at patuloy na magdagdag ng pananampalataya sa buhay ng bawat isa sa amin. Mabuti mo, Panginoon, salamat po lahat ng papuri ay sa iyo namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Last Sunday po, last Sunday, bago kami pumunta sa Bacolod ay ibinahagi ko po sa inyo ang mensahe na the biblical principle of giving, not getting. Amen. Naalala nyo? Amen. So, meron pa akong kulang doon na isi-share doon. Actually, tatlo yung focus natin doon. The issue about wealth, the grace of the Lord, and the issue of cheerful giving. But basically, it's about 2 Corinthians chapter 8, verse 7. So, balik tanawin po natin. Buksan niyo po yung inyong mga Bible mula doon po sa talata na yun. At sabi po dito, kayo'y tanyak sa pananampalataya, sa pagpahayag sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo manguna sa pagkakawang gawa. So, binasa ko po yung mga ilang mga versions sa Bible, di ba? Yung sa New King James Version. Ang sabi, but as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. Glory to God. At doon nga po sa NIV translation, binanggit yung tinatawag na excel in everything. No? Excel. So, to excel. Glory to God. So, but just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving. Na-emphasize po natin yung Luke chapter 6, verse 38. Give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Yung Hebrew word ng giving, no, ay didomi, na ibig sabihin is granting or allowing, imparting. Okay? So, we talk about wealth. Our wealth is in the Lord. Amen. We talk about grace. Our grace is the Lord. Himself is the grace of God. Amen. Siguro sa mga susunod na linggo ay mabadaanan po natin muli yan. But today, we shall be talking about God's supernatural provision. Amen. I have to control. Alright, so God's supernatural provision. Okay? At matagpuan natin sa 1 Kings chapter 17 verse 1 to 16. So, just relax and sit back and enjoy the message today. Amen? So, basahin natin sa 1 Kings chapter 17 verse 1, beginning verse 1 hanggang verse 16.
Nagsalita kay Akab si Elias na taga Tisbe, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Sabi ni Elias. Verse 2, pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. No, go to the brook of Chabit. There you will receive food from the ravens. Amen. Day and night. Day and night. Si Elias po ay makakatanggap ng pagkain. Verse 5, gayon nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. I want you to underline that verse 6. Umaga't hapon, may uwak na nagdadala ng kanyang pagkain at sa batis siya umiinom sa silangan ng Hordan. I was thinking about Naaman. Ayaw ni Naaman magpalubog sa Hordan, di ba? Marumi. Pero dito, doon siya pinaiinom si Elias. Amen? Verse 7, ngunit dumating ang panahon na tuyo na rin ang batis, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa Sarepat, no? So, Sarepta, sa lupain ng Sidon, the city of Sidon. May inutusan akong isang balo, walang asawa, o namatay na siguro yung asawa niya. May inutusan ako isang balo na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makainom? Verse 11, aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig, nang pahabol niya sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kaunting pagkain. Verse 12, sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos, alam po ni Yahweh na iyong Diyos, sabi ganon, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Ano na lang meron sa kanila? Harina at kapatak na langis. Namumulot niya ako ng maigato upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Yun yung pagkain nila. Pagkatapos they will wait for their death. No? Imagine. Verse 13, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay. At pagkatapos pagluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw. Na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. No? Verse 15, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina. Verse 16, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Praise the Lord. Ang mga talata po na ating pong binasa ay bahagi ng kasaysayan ng isang hari sa Israel. Divided kingdom kasi sila. So we have the northern part of Israel and the southern part is the kingdom of Judah. So Israel and Judah. Si Haring Akab po yung tinutukoy na hari, no? Okay, so bahagi ito ng kasaysayan ng isang hari sa Israel at ng propeta ng Diyos na si Elias. So ang 1 Kings chapter 17 verse 1 to 16 ay hinati ko sa ayon dun sa tagpo. So, pag-usapan natin, ito yung content of the story. Ang pahayag ni Elias kay Haring Akab na hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon,
hanggat hindi niya sinasabi. So, take note of this part of the story. Number 2, ang utos ni Yahweh kay Elias na magtago sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan, kung saan siya ay makakainom sa batis at may inutusan si Yahweh na mga uwak na maghahatid sa kanya ng pagkain umaga hapon. At pangatlo, ang utos ni Yahweh, I hope you can read this, ang utos ni Yahweh na pumunta si Elias sa Sarepta o Sarefat sa lupain ng Sidon, city of Sidon, sapagkat natuyo na ang batis ng Karit at sa Sarepta ay may inutusan si Yahweh na balo na magpapakain sa kanya. At yun na nga, ang pang-apat ay ang pagkikita ni Elias at ng babaeng balo na namumulot ng panggatong. So, tingnan po natin. Isa-isahin po natin ang bawat mga tagpo. At bakit nagpahayag si Elias ng ganon? Basically, Haring Akab. So, Elijah was the first in a long time of important prophets God sent to Israel and Judah. Israel, the northern kingdom, had no faithful kings throughout its history. Walang naging tapat na hari sa harapan ng Diyos sa northern kingdom of Israel all throughout its history. Its king was wicked. Mga masasama ang naging hari po nila, and actually leading the people in worshiping pagan gods. So ganun po ang kanilang ginawa. And few priests were left from the tribe of Levi. Ilan na lang po ay natira na mga priest, mga saserdote mula sa tribe of Levi, at silang lahat ay nandoon sa southern kingdom, tago na. And the priests appointed by Israel's kings were corrupt and ineffective. So walang pari yung northern kingdom, yung king, nagtatalaga siya ng sarili niyang priest. Lahat yun ineffective. So, let's see, with no king or priest to bring God's people, God called prophets to try to rescue Israel from its moral and spiritual decline. Likewise, in our time, God called His servants to rescue and bring salvation to His people. Elijah did not compromise with the king. Instead, prove that Yahweh is in control of the rain and weather. For the next 300 years, these men and women would play vital roles in both nations, encouraging people and leaders to turn back to God, the remaining priests, the remaining prophets. At dahil sa kasamaan niya bilang hari pertaining to King Akab, kung titignan ninyo yung 1 Kings chapter 16 verses 30 to 31, ang sabi po dito, higit sa lahat ang nauna sa kanya ang kasamaang ginawa niya sa paningin ni Yahweh. Grabe. Verse 31, hindi pa siya nasiyahang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan pa niya si Jezabel na anak ni Etbaal, hari ng Sidon. At mula noon, dahil sa pagpapakasal niya doon, naglingkod siya at sumamba kay Baal. Glory to God. No? I'm not glorifying the marriage of, but I'm glorifying the Lord. Dahil nandoon pa si Elijah. Amen? Hello, andyan po ba kayo? Amen. And those who worship Baal believe he was the God who brought rains and bountiful harvest. So yung mga sumasamba daw kay Baal, naniniwala sila na si Baal ang kanilang Diyos-Diyosan ng tag-ulan, ng ulan at ng tag-ani. And so when Elijah walked into the presence of this Baal worshiping king, and told him there would be no rain for several years. Ang gabi niya sinasabi, na siya, si King Ahab. Nagulat siya. And Ahab had built a strong military defense
Magaling yung kanyang taktika. But it would be no help against drought. He had many priests of Baal, but they could not bring rain. Matapang na kinumpronta ni Elias ang lalaking ito na nagpahamak sa mga tao dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosang si Baal. And he told of a power for greater than any pagan god, the Lord God of Israel. Amen? Amen. When rebellion and hearsay were at an all-time high in Israel, God responded not only with words, but with actions. Amen? Ngayon naman ay dumako tayo sa tatlong nalalabing tagpo na pinakita kanina. At ito ang magpapakita ng supernatural provisions ng Diyos sa gitna ng tagtuyot. Dito ay mapapansin natin ang direksyon na ibinigay ng Diyos kay Elias at kung paano sa himalang pagkilos niya sa kanyang propeta, ang Diyos ay nag-provide ng pang-araw-araw na kailangan ni Elias sa pamamagitan ng uwak. Imagine how the Lord provided for the life of Elijah because Elijah is in hunting by the king, most especially by Queen Jezebel. Talagang hinahunting na din siya dahil nga doon sa kanyang ginawa. Glory to God. At makikita natin, nakinig siya doon sa direksyon ng Diyos. Importante yung makinig sa direksyon ng Diyos. Hello? Amen. Eh kung hindi nakinig po si Elijah na pumunta siya doon sa batis ng karit, wala siyang pakatatagpuang pagkain. Walang magdadalang uwak sa kanya. Kung pumunta siya sa ibang batis, walang uwak na magdadala sa kanya. Kasi ang direksyon ng Diyos, pumunta ka sa batis ng karit, doon may inutusan na uwak na magdadala sa iyo araw at gabi. Tandaan po ninyo, pag sumunod kayo sa direksyon ng Panginoon, araw at gabi may provision ng Diyos. Hello? Amen. In a nation that was required by law to care for its prophets, it is ironic that God turned to ravens. Because ravens in Israel, in the Old Testament, are unclean birds. Maruming hayop sa kanila at bawal sa kanila humawak ng anumang klaseng hayop na itinuturing na marumi. Bawal din sa kanilang kumain ng pagkain na itinuturing na marumi sa kanilang tradisyon. Amen. Amen. At isama ko na rin. And a widow, a foreigner from Jezebel's home's territory, to care for Elijah. Eh, hindi rin sila pwedeng makipag-ugnayan sa mga hindi nila kalahi. Especially, si Elijah is servant of the Lord. He knows about the teachings, the Pentateuch. He knows about the word of the Lord. I want you to see this. God has help where we least expect to. Hello, sabi mo siya katabi mo. God has help for you when you least expect it. Amen. Amen. He provides for us in ways that go beyond our narrow definitions or expectations. Yung hindi mo lubos maisip na mangyayari, magaganap, gagawin ng Diyos sa iyo kasi pinapaboran ka ng Panginoon. Amen. 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 So no matter how bitter our trials or how seemingly hopeless our situation, gaano man kapait ang problema na meron ka, gaano man katindi ang sitwasyon na meron ka that is not favorable to your situation, I'm telling you, God has favor and God has supernatural provisions for your life. Amen. We should look for God's caring touch. How many of us, when we come to church, we're asking for the caring touch of the Lord? Hello? Amen.